Antique Online. Antique Online. Antique Online. Kagkaroon, Rugya ang inyong tagalaga. Antique Online. Mga kabyanan, ang oras para sa inyo kahapusan nagdangat rin sa 3 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12. Welcome sa ating kadyang programa, ang Antique Online sa gihapon ng inyong alagad Alan Sanchez Bartolo. Kag para sa ginpangako natin mga pinalanggang atag para mati sa ating kadyang mga kabugtuan sa banwa kang Bugasong, kag of course sa mga kabugtuan natin nga naga-monitor para man sa ibang mga kabanwahanan niya, most probably manginsaka ang inyong kadyang COMELEC officer. But here comes sa ating kadyang lugar mga kabyanan, kaimaw natin sa kadyagid niya udto adlaw ang amon kadyang COMELEC officer sa may banwa kang Bugasong, si Ma'am Heini Cabriles. Ma'am, good noon kag welcome liwan sa Antique Online. Good noon nung Alan, no, kasatanan nga nagapamati kang Hot FM Bugasong. And of course, wala kita ginapamatian, hindi dyan sa Bugasong, kundi sa bilog nga kalibutan, ang mga antikenyo nga nagapamati ka natin, basi may taga San Remeo nga nagamonitor right now sa imong pagpanamyaw sa ating kadyang mga kabugtuan ng mga Filipinos all over the world, ma'am. Okay, no, sa tanan nga nga madabutan kag diyang station, no, via live streaming, mayadgid nga pagpamati sa Hot FM Bugasong. Kung may mga pamangkot ang ating mga tagparamati, pwede ka mo makatext sa 0915-188-0473. Tungod ka dyan nga adlaw ang ating kadyang programa, ang ating episode, nakasentro tana mga kabyanan sa ating kadyang biometric capturing. Okay, ma'am, siguro para sa italupangad anay kang ating mga kabugtuan, ano diyang ginaumpisahan tulad niya kampanya kang Commission on Election? Okay, no, sa natin namanaan ang ating election bago lang gid natapos, no, last year lang. And here comes again, we will be preparing for the May 9, 2016 national and local elections. So, ang campaign kang COMELEC, no, before kang May 9, 2016, ang 100% biometrics or tanan nga dapat nga butante nakapa-biometrics rin kang andang registration record. So, ang diyang tawag nga validation o kung biometrics capturing, no, wherein ang sangkabutante nga narehistro pa, no, kauna before na mag-start ang atin nga biometrics, kinahanglan nga magbalik sa opisina kang COMELEC para sanda pagabulaan kang digital fingerprint, digital signature, and digital nga picture. Bangod paagi sa biometrics o kung sa validation, mas mahapos or mas maging malimpyo, no, ang listahan kang COMELEC or ating official list of voters, bangod mas mahapos na malatan paagi sa ginatawag nga AFIS or Automated Fingerprint Identification System kung ang sangkabutante may rehistro sa iban nga lugar. So paagi sa validation or sa 100% nga may biometrics nga list of records, mas maging malimpyo kag malikawan natin ang mga flying voters. Ma'am, kang nagligad niya mga tinuig, may mga taga-Bugasong pa nga base sa ating kadyang listahan nga wara sanda nakapari-validate? Yes, nung Alan, no, based kang October 28 nga barangay elections, no, we have almost 19,000 nga registered voters. Out kang 19,000, 17,000 lang ang may kumpleto nga biometrics. So, ginahulat pa namon ang tuwigsak nga number kang taga-Bugasong noon nga wala pa nakapa-biometrics or just sanda nabutang sa peligro kung sa diin sa maabot nga kuninti sanda makabalik sa opisina COMELEC ang andang nga ngaran pagaduraan sa listahan kang opisyal nga mga botante kang Bugasong. So ang exact nga number kang taga-Bugasong nga wala pa nakapa-biometrics or sanda kadya ang amon paginahulat nga magagto sa opisina kang COMELEC is 2,047 voters. 2,047. Okay. May mga nakauna rin nga nakapa-captured sanda, no, kang anda kaya nga mga fingerprints, may mga pictures, naka-distribute rin ang COMELEC sa mga kabarangayan o kung sa mga botantes natin, ma'am? Actually, no, ang mga previous, cards, ang ID. Ang mga IDs. Okay, ang ID naman nga nagabunong, bali last 2010 pa nga mga nagpa-register. So, ang mga kadyan nga ka 2013 or before kang May nga election, ang sa mayor kang sa barangay, Microphone. wala pa sanda ka dyan naabutan kang anda nga voters ID. Okay. So,
ano ang himuon kang mga kabugtuan natin? Hamba natin, ano ang naga-cover kang diyang biometric capturing natin sa kadya? Ano para kay sinuodya ma'am nga mga katawhan para naga-transfer, mga ano nga mga tao ang dapat niya magbalik sa Commission on Election Office? Okay, no, luwas sa mga gustong magpa-validate, no, ang kadyang registration, no, naka-center man tana sa mga wala pa na rehistro sa new registrants Okay. nga manog 18 Mhm. nga manog 18 sanda kag ang mga gusto mag-transfer, Aha. ang gusto magpa-correct ang andang nga names, pasabi nagpakasal sandaran, gusto da pa islan andang surname, Mhm. so pwede sanda ka dyan maka-apply. Ang mga gusto mag-transfer, kag ang mga nakabaton kang notice halin sa COMELEC nga sanda darwa ka eleksyon nga wala makabuto, so kinahanglan sanda ka dyan magbalik liwat para sa pag-reactivate kang andang registration Okay. record. So that's reactivation para kananda. Yes, ma'am. Okay. So ang ginamin mo kayo naman mga bag-o nga mga butante nga mag-turn into 18. Ang ginahambal mo ra nga mangin 18 years old sanda before kang May 9, 2016 election. Yes. So, for example, no, kung ikaw ka dyan 16 years old, Okay. so, ang ating election, May 9, 2016 pa. Aha. So, sa mga wala pa nag-18, no, pero maging 18 sanda on or before May 9, 2016, pwede sanda ka dyan magparehistro, umpisa pa sa May 9, 2015, pa sanda ka dyan pwede magpa-register. Not this time. Not this time pa, Okay. at least 1 year before election. Ano ang mga safeguard mechanism nga ginahimo kang Commission on Election to make sure nga ang tao nga diyan nga magparehistro tanagid? Ano ang mga ginapangayo ninyo nga mga supporting documents nga darhen kang atin ka diyan nga makasimanwa kun magpa biometric capturing riyan sa may COMELEC? Kaya ang SOP, no, it's always our SOP kang komisyon nga mangayo kang valid ID para nga ma-identify sanda, no. Usually, no, kung may mga tao or maimaw sanda, like RB andang relatives within the fourth civil degree of consanguinity or fourth degree of consanguinity or affinity nga maka-identify nga sanda ka dyan nag-star sa murang barangay or sanda ka dyan relatives na kamo dyan nga botante, no, gina-accept na namin sa nuratan dati identification card. As long nga may persons nga maka-identify nga tana ka dyan, 18 rin or tana qualified nga maging rehistrado nga botante dyan sa Bugasong. Ang imo nga estimate abi I don't know kung sa kabahin di akang Commission on Election ano pinabarabanta mo mga pira ang maga-increase bala sa Bugasong by considering 19,000 kita kadya, may posibilidad niya mga pira kalibo ang atin nga malabot. Yes, okay, based kang nagligad nga register. Actually, no, supposed to be may SK kita nga nga election last October, but then wala na dayon, no. So kung basihan naton tong mga SK nga nagparehistro, so after 3 years sa 2016 automatic ka dyan, no, maging newly registrant sanda ka dyan as a regular voter. So, almost 1,000 sanda ka to. Kulang mo lang to ang basihan, no? Wala labot sa atin nga mga ginapang deactivate or gindura sa listahan ng almost 1,000 man bangod nga wala nanda nabutuhan ng andang rehistro darwa ka beses. So, kung magbalik sanda ka dyan, I'm sure, no, mag-increase kita ng atin nga botante rin dyan sa Bugasong. Doon ano katuod niya, without this biometric registration, hindi gid ikaw makaboto sa 2016 election. Yes, no, supposed to be last 2013 pa dyan natin gin-implement ang no biometrics, hindi ka pwede makaboto. But then, no, rato na-approve ang bill nga to, nga kung di sa diin nga rato biometrics, hindi makaboto. So, kung manotice natin, sa atin nga mga botante, duro pa ka dyan nakaboto, nga wala sanda ti biometrics. Ginalaw pa sanda kang COMELEC nga makabuto nagligad nga eleksyon. But this time may layirin kita. We have this resolution 9853. Kung sa diin gina-prohibit rin natin, gin-prohibit kang COMELEC nga magbuto ang mga botante nga wala ti biometrics. So bakal diya nga panghangkat sa aton mga kabugtuan, no, nga may plano nga maging kabahin, no, kang atin kadya nga May 9, 2016 election. So sa bahin kang Commission on Election, ano ang regular nga starting today? So weekdays lang. Wala anay ti katuunay dimdiman mo Sabado, Domingo, ga duty pa kamo. Yes, But this no. time
This time no gin-modify ang amon nga 5-day work schedule. Okay. So kauna it's from Monday to Saturday. Okay. So this time ginhimo na from Sunday to Friday. Sunday to Friday. Yes, bali ang Saturday amura ang amon nga rest day. May opisina natin yung Domingo? Yes, Sunday no, starting today. So kadyang adlaw nagumpisa ang gid ang atmon nga registration no, May 6. Aha. And it will end on October 31, 2015. So tama kalawid no ngalan ang nga tsimpo na magagto sa opisina ang COMELEC. So ambal mo Sunday, yes, it's no Sunday abay. So timing gid ra no tinda sa bugaso. Okay, amora rin sunod ko nga pamangkot, no? Tungod Tinda nga, sa bugaso. ang isara pa lang nga makita natin, permi, hindi man natin da malikawan nga, may mga kabugtuan kita, ma'am, nga ginagamit ng dadya nga maparehistro malamang sa COMELEC, mangita pasanda ka politiko nga mag-service ka na napagto sa Commission on Yes, Election, which no? is nga, daw hindi dapat daad, no? Kung gusto natin. So, kung Domingo, market day sa may bugasong, may panahon gid samtang nga panindahan, maparehistro man dahil ang mga upland natin. Yes, no, banti sanda maninda or after kang mass, no, sa Sunday mass, pwede sanda hapit sa COMELEC. Actually, kung magpa-validate kita, no need rin nga mag-fill up kitang application form, no? It will take only 1 minute guro, no? Bulaan lang kamo kang biometrics and then after kara may pirmahan lang kamo, pwede rin kamo kapanaw. So mas dali lang gid. Ang kinahanglan lang gid ang ating nga presensya lang. Kaya hindi rin maghulat nga hakuton pasanda ka mga bagon kagadarhan di man sa Commission on Election ka maghulat naman sanda ka last minute nga pagkaaga last day rin kag dito naman sanda magpila kag mangara sa taga COMELEC. Yes, nga mga aras sa COMELEC, wala ti sistema ang COMELEC, no? Pero almost mga 1 year ang 2 years. Mga 1 year. Mga 1 year, no? Mga 1 year. May 26, 2014 to October 31, 2015. October register- 31, 2015. Why October 31, 2015? October 31. Andit mamaw. Amora ang layi? Yes, ang ang prescribing mandate sa atin nga resolution. Aha. Pero kadyata na nga edition natin, we're not talking about kung saan ang filing kang 2016 election, wala pa tanara ginatalakay. Yes, wala pati guidelines kami no, regarding sa filing kang COC or anything pa nga about sa 2016 nga election. Pagamaan ko ka nagligad natin yung mga campaign for registration, ma'am. Ang imo ka dyan nga opisina, and of course, ang sa Banwa kang Bugasong, ang COMELEC natin, ginakabig kang ating ka dyan nga mga COMELEC officials nga performing ang inyo ka dyan nga in terms of registration, of campaign. Kamusta ka dyan nga tuig? Banta mo, ano ang ating nga target? Pagamaan ko, the whole Antique daw namin ang imong performance sa Bugasong, no? Yes, no. Last 2013 election, no, kita may pinaka-highest nga number kang voters nga nagpa-validate. Kami highest nga turnout. So it's because siguro kang bulig kang media, no? It's because kita dyan sa Bugasong, may radio station kita, masapos ang pag-disseminate kang information kapag kanta ka campaign sa atin nga mga botante. So, what will happen? Di ba usually, ma'am, sa atin ka dyan regular nga mga listahan, may bakit illiterate? Yes. Sa kadyang biometric natin nga capturing, ano ang matabo karada? Parehas man kang proseso kauna nga may darhon tana nga member kang family nga amura lagi i-register nga amura anang official nga assistor? Wara. Sa mga bago nga magparehistro. So far, no, kung may mga relatives kitang illiterate, no, entitled sanda ka dyan kang assistor. Naka-record na nga daan. At the time nga nagpa-register ta na, so usually ang nag-aimaw ko nanda ka dyan mga barangay officials, no? Or mga nanay nanda. So based sa atin nga guidelines, no, it does not necessarily means nga kung nag-assist kay nimo at that day kang registration, amo man to ang ma-assist kay nimo sa adlaw kang election. So ang gina-require lang kang COMELEC, dapat ang mag-assist kay nimo relative mo within the 4th degree of consanguinity or affinity as studied sa imo nga first cousin. Kura ikaw ti relatives mga within the 4th degree, pwede man ang imaw mo sa silod balay, nga busan bukot mo pa rin pero ginasarigan mo. I see. Okay. So, manami dyan, no? Tungod niya first day, kang atin kajagid niya. This is, direngan dyan, ma'am, no? Yes, nationwide. nationwide. No? Kag manan natin gani nga, ang ating kajang COMELEC commissioner right now, nasa lawag sanda, kag sari-sari nga mga strategy ang ginahimo kang inyo kajang opisina, para nga madram up, no, ang encouragement kang atin kajang mga pumuloy nga magparehistro. Para kanimo bilang COMELEC officer, daw ano ka importante nga dapat gid niya magparehistro, ikaw why? Okay, no, bilang sang kabutante, no,
or bilang sang ka-citizen kang diyang nga nasyon, kinahanglan natin magpartisipar, kinahanglan natin nga magparehistro, no? Para nga this is one of our constitutional mandate ang atin nga right to vote, no? Sang ka diretso natin diyan hindi pwede pagabulon kang iban nga tao. So dapat importante gid nga magparehistro kita bilang sang ka citizen, no? Para nga ma-exercise natin nga rights nga pagpili kung sino ang gusto natin nga maging leader, kung sino atin nga gusto nga magpamuno kang atin nga nasyon. Okay. Ma'am, luwas abiri dya sa atin kadya nga usual nga radio trooping. Okay, may pamangkot kita ma'am, no? Luwas sa atin kadya nga radio trooping nga ginahimo natin right now. May mga coordination ikaw nga ginapalabot man sa mga barangay officials natin. Tungod niya, usually sandagid ang naka-immerse no sa anda kadya nga barangay. Okay, no? Gina-require man sa under sa COMELEC Resolution 9853 nga mag-notify kami sa mga butante nga wala pati biometrics. So sa tulad, ongoing ang amon nga preparations prepare kang mga notice nga pagpapadara namon dyan sa 2047 nga mga butante kabugasong nga wala ti biometrics. So luwas sa pag-notice nga mo naging padara, no, nag-post man kami kang mga listahan sa opisina sa atong municipal hall kang mga listahan kabutante nga wala ti biometrics. And I then see. besides that, no, ma-furnish man kami kopya sa mga barangay kapitan para anda diyang gamiton, i-post anda sa anda nga barangay hall para mas hapos nga makita kang atin nga mabutante nga sa mga upland barangays nga hindi makapabanwa kung ayhan nakapa-biometrics anda or anda nga voting record wala pati biometrics. Okay. Sa tulad ma'am, ang hinahambal natin sa bahay niyo tungod niya, it entails naman ka mga paperworks. Ano ang mga limitasyon kay inyong opisina? May enough ka mo nga mga support staff? Or kadya, bagat loaded pa man ka mo kung mag-umpisa ang ating continuing, the term is biometric registration. Yes, validation. Validation. So, kamusta inyo kadya nga support staff diyan sa may opisina? Kaya sa tulad, no, pag luang sang nag-upisa ang admin nga officially ang registration, may 5 rin kami kang mga registered voters nga nag-adto kay na sa COMELEC. Samilo ka dyan nag-transfer, 3 ang nagpa-change name kay nagpa-manaran, and then sara nagpa-reactivate. So far, manageable pa ka dyan ang amon nga office, no? As long nga kulang number kang registered voters na mga to sa office, no, ang hindi man magtama ka duro, no, makaya siguro namon na darwan ka akan nga EA. But then sulad kay may mga pati ko magprofit rin guro ang mga last day, no, that's the time nga ginakulangi kami kang manpower. So kadya lang gid ako nakamaan nga naga-duty galitan natin yung bisan na Domingo rin sa iba nga kabugasong. Yes. I mean kadya lang man na mag-start this coming Sunday or kat previous pa? Whole Sunday nag-start na kami kang last Sunday. Last Sunday? Yeah, last May. Ay sus, kung kamaan ako ni nga naglagaw ako to kang mga matsoy sa may opisina kang COMELEC, no? Okay, so ma'am, I'll give you time. Tangad naman ko nga medyo importante dyan ka natin kag ginapanginbulahan ko ng imo kadya oras because I know this will become a fruitful partnership kang atin istasyon kag kanimo man kag nalipay man kita no nga mamati nga mabana natin nga ridyat sa bugasong makabig natin nga positibo ang turnout kang mga butante bangod kang imo kadya nga bukas nga linya kang komunikasyon sa ating kadya istasyon. Go ahead, ma'am. Okay, no? Para sa mga taga-Bugasong nun, nga nagapamati ka dyan station, no? Sa mga gusto magparehistro, kag wala pa narehistro, no? Para makaboto, dapat mag-tulong kita sa opisina ka COMELEC, no? I-grab natin dyan ang opportunity nga timprano pa, magparehistro kita, hindi na natin pagalatan ang deadline or ang last day kang registration. Tama, kalawid ang gitugro kang COMELEC nga time nga kita tanan makaparehistro kag malikawan ang dagsaanay or malikawan ang pagpila ka mga tao sa last day kang registration. So dapat magparehistro kita para nga makaboto kita sa May 2016 nga election. It is mandatory nga dapat may biometrics kita tanan, so sa tanan nga wala ti biometrics hindi rin pwede makaboto sa May 9, 2016 election. Kay kinahanglan mandatory may biometrics ang tanan nga mga botante. May pamangkot ti ma'am, sa ginambal ni ma'am nga may change of name, darhan gid ang marriage contract.
Yes, no, kinahanglan importante gidra no. Sa mga nagpakasal nga gusto na rin isla ng apelyido na, gusto na ilis ang apelyido kabana na, dapat magadara kita kang atin nga marriage contract kay amo ang atin nga proof nga kita married rin. Bali-bali supporting documents natin sa ating application. Ang marriage contract nga, is it authenticated by NSO? Or Xerox copy lang, okay na. Aha. Xerox copy kang original. From NSO? Yes, no. NSO. Ay, usually may gambal by sir nga marriage contract ay daw ang ginaminan lang sa munisipyo lang pero dapat ba gina-authenticate riya no ang marriage contract. May pamangkot gid diya siguro dapat subtle na natin. Andot gid haw nga kinahanglan gid magpa-biometrics ko no. Yes, ginambal ko na kaina, no? Kinahanglan gid mo magpa-biometrics kaysa ka-campaign riya kang COMELEC nga magpa-biometrics kita para malikawan ang flying voters or ang double registration. So, para sabi ko na-register kita sa Bugaso, and then na-register kita sa Lawaan, at sa Patnungon, mas madali, mas madakpan kita pangad sa atin nga thumb mark. Aha. Kaya sa ginambal ko kaina ang system kang COMELEC nga APIS or Automated Fingerprint Identification System. Diya mas dasig kita nga malatan, no, amo diya pag kumbaga ang ka sistema kang COMELEC nga mangin malimpyo ang amon nga listahan. Aha. Pamangkot lang, sa Boy Bugasong daw wala pa kita tin-encounter nga may mga double entries kita nga nakarehistro sa ibang mga banwa? Well, last kang October nga election, no, may mga nadura kami nga actually matingala ka lang kadya nga nadura ang aran mo sa Bugasong. Ako may na-delete ako nga I think mga more than 15 nga names diya sa may Bugasong last barangay election based diya sa listahan nga ginpadara ka COMELEC itanda na rehistro sa Manila. Manila and then diya sa Bugasong. So once nga darwa ang rehistro mo no, hindi lang kami kara mag-notify nga taga COMELEC nga ikaw pagaduraan namon kay darwa rehistro mo. So automatic ra aware kita nga ginubra natin nga nagparehistro kita sa Bugasong and then nagparehistro kita sa Manila. So it means nga ang intention ta to vote in Manila and not here in Bugasong. So ang na-receive ako last barangay election, may 5, I think more than 5, nga nag-complain nga nagdura ang tangaran. So, ipakita ko ang documents based salin sa may Manila, nga dyan, ma'am, ang rehistro mo, darwa kabilog itsura mo, nagparehistro ikaw sa may Manila, and then, nagrehistro ikaw sa Bugasong. So, gilit naman ang imong ngaran. Yeah, it's a good nga nakapamangkot kita kay ma'am no, sa amo ka dyan nga bagay. So, wara tin prior notice. Pag nakita nga doble imong entry, automatic erase Actually, ang Manila kara ang nagapadara. The-advise. Yes. Manila kara, tanda kara nagapadara kang documents, no? Documented ra nung mo ang ating nga data, tanan consolidated sa may central office, tanan nga registered voters nationwide sa may all over Philippines. So, sanda to karang may system nga mag-identify kung sino nga butante ang may darwa na rehistro. Okay, because we're leading towards, although I don't want to preempt, pero at least kamuta na ang the right person to be asked. Leading towards ginman dyan sa 2016 election. Does it mean, ma'am, nga ang mga equipment o kung ang mga machine na gingamit yan nag-legal election, among pagidya ang gamitin natin sa 2016? Or may mga posibilidad din nga mag-edit sa kamukang PICOS machine? Actually, no, ang PICOS yun, baka lang dyan kang COMELEC noon, last 2013 nga election. So, possibly, madugang lang sanda ka dyan, no, isla lang tuguro ang mga defective ng PICOS machine. So, possibly, amo mandagyapon natin pagagamitin So, sa kumbaga, 2016 election. ginbakal lang kita na kang COMELEC? Yes, no. Okay. So, sigurado nga wala ti hokus-pokus. Hokus-picos. Hamurang balanda. Okay, ma'am. So, thank you so much. I hope nung tama ka nami ang ating kadyang nanging discussion for today. Kag nakabulig kadyang informasyon sa ating kadyang mga pumuluyo. And basi ko may mga flyers ka mo rito nga pwede namin magamit as value spots. Ipadara lang ka naman. Okay, dong salamat. Every now and then, ma-plug man natin sa radio because hambal benanda the theory of repetition. Yeah. Okay, nalipat ako, wala ako kabati pagpa-interview ni ma'am sa Hot FM. Yeah, wala ti time. Wala ti time. Okay, wala ti tiraso ka wala ti time no kay Sunday, may open lang kami. So sa tanan nga nagaobra, may time rin nga pakadto sa opisina ng COMELEC. Okay, so ma'am, thank you so much. Okay, thank you, Manong. Okay, so good luck kagabay pa nga duro liwan no duro pariso ka natin kag all the time kung may mga information from your office. Bukas gid ang Hot FM Bugasong para sa ating kadyang Commission on Election. Okay, thank you Manong Alan sa pag-invite. Okay, mga kabiyanan ninyo nabatian, bago gid lamang ang ating kadyang COMELEC officer sa may banwa kang Bugasong, Miss Heini Cabrillos.